Kasabay ng pagupo ng mga bagong halal na opisyal, naglunsad ang Department of Interior and Local Government o DILG ng Newly Elected Officials Performing Leadership for Uplifting Service o NEO Plus program. Ito ay libreng training para sa lahat ng bagong halal na lokal na opisyal ngayong 2025. Para pag-usapan yan, kasama po natin live dito sa studio si Assistant Director Esmeralda Daphne Pornel ng Local Government Academy. Magandang tanghali po at salamat po sa oras, ma'am. Maraming salamat din sa pag-imbita sa amin, Ms. Cheryl. Good afternoon po sa iyo. Good afternoon sa ating mga kasamahan na nasa TV ngayon nanonood. Pag-usapan natin itong NEO Plus program. Okay, let's just clear that na hindi lamang naman po pala ngayon lang inilunsad ito. It's been there for more than a decade. Yeah, oo. Actually, nagsimula ito since 2007, 2009 pa. Nag-iiba lang ang pangalan niya. Pero nagsimulang tinawag natin to na NEO noong 2013. 2013. Ano po itong program na ito? Ano po yung layunin at paano ito naiiba doon sa... is this an enhanced version na ngayong taon po na ipatutupad magmula nung nagsimula ito a decade ago? Yes. Actually, itong NEO Plus ay nilalayon niya na maituro o mai-guide ang ating mga bagong halal na local officials kung paano ang gagawin nila para maging successful, even more successful ang kanilang ang implementation ng kanilang mga programa. So, dito ibabahagi at iba't ibang mga knowledge, mga skills, at saka attitude and values na maganda para tulungan sila na mapagbuti ang kanilang pagsiserve sa kanilang mga constituents. Ilan sa mga bago tungkol dito, una, before ang ginagawa natin, separate ang pag-train natin ng ating mga governors, mga LCEs, sanggunian members, mga vice governors or vice mayors. Ngayon, pag ititrain sila, sama-sama sila. Kasi ang pinopromote natin is alliance building and yung whole of local government approach. So lahat sila magkakaroon ng sabay-sabay, pare-pareho lang malalaman kung ano yung mga dapat na gagawin nila. Whatever is their role for local development. At isa pa sa mga bago dito ay ito ay database-driven. Data-driven. So, sinisimulan by encouraging our local government officials who are newly elected to know ano ba ang state of local government nila bago pa sila mag-assume ng kanilang responsibility. Para yung kanilang planning, yung kanilang mga program identification o solutions na gagawin nila ay anchored doon sa pangangailangan talaga ng kanilang kanya-kanyang local governments. So, ma'am, lahat po ng newly elected na LG na nasa local government positions, kasama po dito. Yes, Ms. Cheryl, kasama lahat. Newly elected, pag sinabi kasi natin newly elected, pwede kasi yan lahat ng mga may bagong mandato nung May 12 elections. Pero kasama ditong tinitrain natin ang ating mga newly minted, yung sinasabi natin na first time nilang naging mayors, o kaya naging local official for certain positions, at yung mga re-elected. At ang ginagawa natin, ang pag-train natin sa kanila ay depende sa kanilang pangangailangan. Oh, okay. So hindi natin ipipilit. Actually, ang NEO is a term-based training package for local government officials. Ibig sabihin, hindi lang yan orientation. Yung orientation, yan lang yung pasimuno, yung pasimula na magti-trigger ng interest nila, oops, ito palang kailangan kong gawin. Pero yung inihanda ng DILG at ng Local Government Academy ay series of interventions para matulungan sila ma-achieve kung ano yung kanilang development goals na in-identify from the start. So, hindi lamang po pala ito fixed module or may template lang na, okay, ito ang training. So, bago kayo magsisimula ng training sa certain area, pag-aaralan nyo muna. Kailangan may detalye kayo, data nga, sabi nyo, data-driven na ano yung state ng kanilang probinsya or ng kanilang bayan. Gaano katagal ang training? Mandatory po ba ito? At paano yun? Kasabay ba? Iba, kunwari, provincial government, iba sila. Iba ang mayor, grupo ng mayor ni ganitong bayan. Ganun po. Okay. Gaya ng sinabi ko, ang NEO Plus ay
series of package of intervention. So, unang-una lang yung orientation. So yung orientation natin para sa mga governors, yung mga sa provincial government, the governors, vice governors, at sa yung members ng sanggunian nila, is going to happen by next week. Okay, by next week, magsisimula yun sa kanila. Sabay-sabay silang ititrain. Yung ating mga local officials ng nasa city and municipalities ay naka-separate yung newly elected at saka yung mga re-elected. Tapos simultaneous yang gagawin sa lahat ng buong Pilipinas. So tatakbo yan na mayroong 2 o 3 at the same time na mangyayari. So ang duration niyan would depend kung ang mga training ba na ipapa-attend natin sa kanila ay on-site o face-to-face, or ito ba ay blended, or ito ba ay online. So pero ang orientation, mga 2.5 days yan gagawin natin yan. So, ibig sabihin, 2.5 days ang i-invest ng ating mga local officials para umattend, para sa orientation, which is just a patikim o teaser kung ano pa yung mga ibang dapat nilang magandang malaman nila para magabayan sila sa gagawin nila for the next 3 years na sila ay nakaupo bilang local officials. Mandatory po ba to? It's not mandatory, but it is highly encouraged. Kasi alam mo naman ang ating sa ating local government code, hindi tayo pwedeng magsabi na you do this, do that. Kasi autonomous ang ating local governments eh. But what is beautiful about attending this is that you're updated kung ano yung mga nangyayari ngayon. You get connected to the experts na pwede mong makatulong sa'yo kapag meron kang mga pangangailangan. And yung mga kapwa mo local officials, you will know na ay hindi pala ako lang may ganitong problema. Meron din palang problema yung iba na katulad ko. Libre lamang po ba ito? Libre ba to? Libre ang pag-participate. Ang investment ng ating mga local officials ay yung kanilang accommodation at saka yung transportation. But for the orientation, yung kanilang yung for the governors mangyayari next week, libre ang kanilang accommodation. Paano po ba? Saan po gagawin ito? Dito sa Metro Manila gagawin. Oo. Okay. And we're hoping that the President will be able to attend. And of course, our dear Secretary, si Secretary John Vic Remulla will also be there to join the provincial government officials. Sa ngayon po ay ano pa yung nakikita nyo kung paano pa makakatulong ito na mas mapabilis, mapaganda ang serbisyo sa mga kababayan natin? Gumawa rin po ba kayo ng pag-aaral na ano ba yung mga concern ng mga tao, ng mga constituents palagi? Kasi yes, they hold the position, pero kung hindi naman sila nararamdaman or hindi naman sila umaaksyon agad, nakakadismaya din yun sa mga constituents po nila. Exactly. Kaya, Ms. Cheryl, ang ginawa natin dito sa ating Neo Plus, sinisimulan ito hindi yun sa training itself, hindi sa orientation itself, pero nagsimula ito sa pag-conduct ng executive briefing sa bawat LGUs natin. So, bawat probinsya, bawat city, bawat munisipyo. Merong ginawa katuwang ang DILG na nag-conduct ng executive briefing para sa kanila. Ano ang nangyayari sa executive briefing? Dito pinipresent ang state of local governance ng bawat local government unit. So ano yung summary ng result ng mga different assessments na ginawa, hindi lang ng SGLG, yung Seal of Good Local Governance. Pero kasama na rin dito, paano ba sila in terms of achieving yung SDG, yung mga ganyan. Pero hindi lang yan yung ipipresent mo ang state of local governance. What is different about executive briefing ngayon na kinoconduct ay merong kasama na ito na ipinipresent ano yung accomplishments ng ating local government, ano ang lumalabas na mga gaps, mga kailangan i-address ng ating mga local officials. Pero again, hindi lang tayo tumitigil sa gaps identification o problem identification. We move forward to solution seeking. So kapag nag-uusap sa executive briefing, may dala na yan na hindi lang yung ano yung gap at problema, pero ang mga members ng yung mga functionaries, yung mga department heads na nakakaalam kung paano ini-implement, kasama na meron silang recommendations para at the end, si Sanggunian at saka si Vice Governor at saka si LCE and
si vice mayor, city mayors, municipal mayors, they can agree ano yung magiging priority nila together. So, kaya nagiging whole of local government approach. Kasi hindi natin sinasabing hiwalay si gusto ni mayor, hiwalay ang gusto ni vice mayor at saka ni sanggunian o ni vice governor, ano? Kundi pag-usapan natin saan tayo pwede mag-agree para together, ano yung ating agenda can move forward our local government. Possible ba talaga yan, ma'am? Paano yung mga magkaiba ang kanilang mga partido na hindi naman lang nag-uusap? Paano nyo na bibigyan ng solusyon or na encourage or nakakatulong ang DILG na tigilan nyo muna yung mga pansarili nyo kasi kaya naman kayo tumakbo sa bayan ninyo or sa inyong probinsya ay para sa mga tao, hindi puro pansarili lamang. Yes, exactly. Kaya nga ang ginawa natin ngayon, instead na hiwa-hiwalay ang kanilang orientation, parang yun ang opening salvo eh. Instead na hiwa-hiwalay, pagsamasamahin mo sila sa iisang activity. Doon sa executive briefing, present pa lang sa kanila ano yung mga pangangailangan ng ating syudad, ng ating community, ng ating local government. Sa orientation, magkakaroon doon ng pag-uusap. Ano ba ang role ni LCE? Ano ang role ni Vice? Ano ang role ng sanggunian? Para makita natin paano tayo pwedeng mag-agree, ano ang pwede nating gawin. Kahit na tayo ay magkakaiba ng ating political alignment. When we talk about what is good for our community, our local officials, I believe, are mature enough to consider na hindi yung kanilang political belief, kundi yung what is good for the community ang kanilang iniisip. Gaano po karami ang nagpahatid na, nagpahiwatig that they will participate? Kasi hindi naman po ito mandatory. Gaano karami po ang aasahan na dadating po? Well, ongoing ang ating confirmation at the moment, pero ang maganda kasi dito, like yung vice governor dito gagawin sa ang provincial government, I should say, dito gagawin sa Metro Manila. Pero yung mga para sa city and municipal mayors, doon mismo sa regions gagawin. So mas malapit para sa kanila. Yes. Hindi sila mahihirapan dito. Pati yung mga expenses would be lesser para sa kanila kasi hindi na Maynila. No, yung iba land travel, yung iba boat siguro, but it's still easier for them to come rather than doon sa regional center, rather than coming all the way dito sa Metro Manila. So, we're expecting na kung ang pagbabasehan ko nung previous, alam mo, umaabot kami ng 90% to 100% ang uma-attend eh. Oh, that's good to know. Oo. But the challenge now is, ito, big group. Big group kasi hindi lang si governor or si mayor ang kasama, hindi lang si vice mayor ang kasama o si vice governor, kasama ang sanggunian. So it's going to be a big group, but they will be working together para doon sa mga exercises na ginawa namin na pwede nilang dalhin pagdating doon sa kanilang local governments at ifa-finalize nila yung kanilang mga outputs na in-initiate namin sa kanila. Siguro, ma'am, since ongoing pa rin yung mga nagko-confirm, baka hindi pa lahat, ano po siguro ang paalala or mensahe sa ating mga newly elected local officials po? Oo. Para sa ating mga newly elected local officials, I would like us to see na halimbawa ang inyong termino para maging local officials, yung next 3 years is parang love story ninyo with the constituents. So, di ba kapag tayo ay merong mahal, if we love somebody, we try to do what is beautiful. We enhance ourselves para mas mukha tayong kaya-aya dun sa ating mahal at ginagawa natin lahat para yung mahal natin ay mapabuti ang kanyang buhay, maging komportable, mga ganon. So, ito yung exactly what NEO is. We're here, the DILG and LGA are your partners para kayo ay tulungan dito sa inyong learning journey na ito, para sa inyong magandang love story with your constituents. So, ang masasabi ko lang, we invite you, ating mga local government officials, we invite you to a learning journey with the DILG and the Local Government Academy ito ay learning journey towards changing mindsets and influencing behavior para mas mabuti ang ating mga local government units. Marami pong salamat for making time, Assistant Director Esmeralda Daphne Pernell ng Local Government Academy.